Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito naman syempre sa maagang pag-uwi ni Kim Chiu na napansin niya ng mga fans na agad-agad ay para nag-promote nga lang itong si Kim na para bang may lakad siya. Ano kayang lakad ni Kimi? And ang ganda ng kanyang dress, 'di ba? Formal na kikay, ganyan yung atake. Anyway, parang napaka-conservative ng ganyang kanyang kasuotan. Anyway, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel guys, bago tayo magpatuloy, i-click nyo na po yung subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayong gabing ito, ang unahin nating pag-usapan ay mga komento at reaksyon ng mga Kim Pao fans hinggil sa mga nagdaang balita. And ang first comment natin ngayong gabing ito ay mula kay Ma'am Norma Dayag. Sabi niya rito, Gandara, yung mga vlogs ng mga vloggers legit ba? Parang may content lang. Kasi worldwide na yung balita na live-in na silang dalawa. Para sa akin, gusto ko nga. Pero, para makabuo na sila ng anak nilang dalawa. Anyway, so suportahan pa rin namin silang dalawa gaya ni Anne. Buntis ay nandyan pa siya sa Showtime. Sana ganyan din si Kimi na huwag totally iiwan ng showbiz. Mag-Showtime siya at paminsan-minsan magpelikula sila ni Paolo. Hindi kami magsasawa sa dalawa kahit may anak na sila. Kaya Gandara, ibahin na ng Kim Pao, landas nila. Ang bagong trending sa movie, natatangkilikin pa rin namin ang tambalan nila. Move on na tayo, ibahin na natin ang trend kung mag-asawa na. Ang love team ay mawawala na rin sila sa hinahangaan. Nabaguhin ang Kim Pao Lancia. Yan ay tuloy pa rin ang paghanga namin sa dalawa. God bless Kim Pao. Medyo naguluhan ako doon sa baguhin. Anyway, about dito sa buntis, worldwide na yung balita. Nakakaloka na, worldwide, buntis. Yung live-in, nakakaloka naman. Alam nyo, sa totoo lang, iniintay ko na yan ni Kim Chiu. Patulan. Iniintay ko na pasinungalingan ni Kim Chiu kasi naniniwala akong hindi totoo hanggat walang kasal. Kasi si Kim Chiu ay hindi po talaga favor sa magpuntis para sa kanyang sarili ha. Hindi naman siguro niya kino-question yung ibang tao para sa kanyang sarili. Hindi siya favor na aanakan muna siya or inilive-in ng hindi kasal. Ganoon si Kimi, talaga dalagang Pilipina, yung culture talaga ng Pinoy, literal, yun yung kanyang gusto po, 'di ba? And ako po ay kumakapit doon, kaya naantay ko na pasinungalingan ni Kim Chiu yung live-in na term na yan, 'di ba? Kasi pag sinabing live-in, hindi kasal, nag-live-in lang. So, kung ito'y worldwide na, kasi ang dami talaga. Ewan ko, pero nanggaling lang yan sa mga chika-chika, tapos iblinag ng isang malaking vlogger, tapos ayun, lalong naging usapin. Naging usapin. Dati-rati pa naman na pong nai-issue si Kim na buntis, na ganyan. Pero maliit na balita lang, hindi naman nachichika na kagaya. Hindi naman kasi na pinapansin ng ibang malalaking vloggers like ni Ogie. Diba, marami na yung followers. Pero ngayon, yung live-in na yan, natalakay niya. So, talagang pinag-usapan sa social media. Dami na rin pumapatol na content creators. And ngayon, naantay ko talaga yung, hindi po lahat ng mga vloggers. Yung iba talagang mai-content lang talaga.
Kaya naaawa ako kay Kim pag nakarating po sa kanya talaga to. Sure nakarating na sa kanya at naaawa ako kasi bilang maigting yung paniniwala. Tapos biglang ichichika ng ganon. Kahit naman siguro ako sa posisyon ni Kim Chiu ay talagang maiinis na, teka, bakit ako'y chinichika ng ganon? May nagawa ba ako? Or may pinapakitang mali? Ganyan. Kasi live-in talaga yung term. Nag-live-in. Kay Kim na po nang galing na hindi siya makikipag-live-in hang walang kasal. Anyway, sabi naman dito ni Rosemary Chino, maganda ring gabi. Anong nangyari sa mga Kim Pao? Naniniwala na sa fake news? Umuwi agad si Paolo galing Ilocos and yet wala pa rin naniniwala. Ilang beses nang nag-post sa IG niya, kinabukasan nag-post siya about Hyundai. Nilike nga yun ni Kim, and Kim nag-repost na solo performance ni Paolo. At yung pa-heart nila sa Christmas special, tinatag niya si Paolo. Second day, nag-post ng reel si Pao and nagpapasalamat sa mga taga Narvacan. Third, nag-like siya at sa post ni Kimi na napakaganda. Yung mga binaril, yung parang binaril niya sarili niya. And today, active siya sa IG. Nagpo-post siya doon. At sa FB niya, everyday nagpo-post siya ng countdown. Itatag at ire-repost kaya siya ni Kim kung nandun pa siya sa Ilocos. Kung ako si Kim, magagalit ako at hindi ako magpo-post. Pero panay post ni Kim kay Pao. Ang Kim Pao ngayon ay napaka-weak na. Ang dali nilang maniwala. Ang dami ko-comment na taga doon na umuwi na si Pao kaagad. At ang RM niya mismo, nag-post na 13 hours sila sa Narvacan. Hindi pa daw kasama yung pagpunta at pag-uwi sa Luwag City. At flight every 50 minutes back and forth sa plane. Knowing Pao, hindi yan maka-stay ng makatagal sa isang lugar. Maski sa party, si Kim nga ang nag-a-adjust sa kanya. Buti nga daw nung party sa Diadibay ay nagtagal siya. Mas gustuhin pa niyan mag-stay sa bahay. Being an introvert myself, ganyan din ugali ko. Nasa bahay lang. Ayaw ko rin mag-stay na matagal sa isang place. Gusto ko umuwi kaagad kasi happy ako sa house. So, ayun na nga yung pagiging weak. I think may kinalaman na rin po ito sa pinagdadaanan ngayon ni Kim Chiu. Medyo rin po, senti ang mga fans and they don't want na makaranas pa ng another heartache, kumbaga si Kim Chiu. At the same time, tungkol naman sa ang dami ng patunay na nakauwi na si Paolo Avellino yet hindi pinaniniwalaan. Yun nga lang talaga. Kasi sinasabi nila recorded daw yung sa Hyundai post ni Pao and all, ganyan. So, ewan, or baka pinapahype at ginagatungan na lang din po ng mga bashers. Sa Mintala, sabi naman dito ni Andre, sorry sa mga bashers ha. Walang kahit sinong pwedeng bumuwag sa Kim Pao, kundi sila lang. Kim and Paolo, sila lang talaga ang may kapangyarihan na buwagin ang Kim Pao. Naniniwala din ako dyan, Andre, ano? Kung sino man ang may karapatan at may kakayahan na buwagin ang Kim Pao ay sila po mismo. Ang Kim Pao, di manufactured team, di parehas ng iba na maraming kaek-ekan para kumita mga projects nila. Iba ang Kim Pao. Kaya nga, hoping magsalita na sila, Kim and Paolo. Yan ang inaabangan natin. Ang grand reveal. Ang certified mag-jowa na talaga po ang Kim Pao. Kaya mangyayari to, no? Sana masabay sa Pasko para may lechon ang lahat. Huy, grabe! And eto na nga, isang chismis ang ating nasagap sa social media. So, si Kimi, guys, ay pumasok sa Showtime. And iba yung aurahan niya ngayon. Happy ang ating Kim Chiu. And pansin na pansin po ang kanyang kasuotan na damit. 'Di ba? Alam mo yung parang nakadress siya tapos
hindi abot tuhod, pero parang balot na balot pa rin yung ano dating niya. Yung ganon, yung parang teenager na parang formal, na parang hindi pa sexy. Parang balot na balot talaga siya dyan, kahit kita yung kanyang konting hita. 'Di ba? Ano bang tamang description? Lakas makamahinhin vibes? Oh yes! Lakas makamahinhin vibes, lakas maka, dalagang Filipina, lakas maka, talaga po, conservative vibes. Grabe. 'Di ba? So, ngayon, marahil kaya daw ganyan nga ang kasuotan ni Kim Chu ay dahil meron siyang date with a conservative person din naman talaga. Like Paula Abilino. Uy, grabe nga. Kasi ngayon po is 19. So, mansari ata ng Kim Pao. So, lagi ko naman sinasabi na parang may something po sa 19. Kasi yun din yung pansin ng mga admins ng Kim Pao fandom. Actually, sa kanila ko lang dinasagap yun. Yung mga nagpo-post sa X na parang meron talaga daw pong something sa 19. And ngayon, 1910. Tapos, nagpakain, si Kinchu daw, nagpa-crave, and then, ang balita nga po ay maaga talagang umalis si Kim Chu, nag-promote lamang siya. Saglit lang talaga siya at maaga din nawala. So marahil may nagsasabi nga po na marahil ay bumawi si Paulo at maagang sinundo si Kim sa Showtime para mag-celebrate sila ng mansari. And syempre, dahil magalis, nagpakain na lang si Kimi sa Showtime fam. What do you think? Anong palagay nyo guys? Anong inyong say tungkol dito? Kaya ganyan yung mga suotan ni Kim Chu kasi may date pala sila na kanyang papi. Uy, grabe. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Comment nyo na lang dyan sa baba at pag-usapan natin etong na to, petsa na to, 19, kung anong meron. Kung mansari nga ba ng Kim Pao, di happy mansari or anniversary. Ano man niya, kasi hindi naman natin alam yung petsa talaga, yung buwan nang naging sila. Naging sila talaga. Kala mo sure na sure talaga. Basta para sa mga nagdidilulo na kagaya ko, ay mansari ng Kim Pao period. Anyway, hanggang dito lang muna nga ang ating update. Nakakaloka, no? Nababaliw na naman ako. Napapa-overthink na naman po ang inyong lingkod. So, yun lang muna bago kung saan na mapunta ang ating mga utak. Hindi. So, thank you so much sa pakikinig. Kita ka sa lang pumuli sa susunod dating chikas. Maraming salamat.